Mahaba-haba na namang kwentuhan to, kaya I'm sorry. Hi guys! Okay, itong first na video na i-film ko for 2017, best of the best makeup products, pinakagamit na gamit, pinakamadalas dalhin if I travel, pinaka okay na okay sa akin for the past year. Madami sila, kaya I'm sorry kung magiging mahaba tong video na to, pero I will try my best na bilisan para hindi masayang yung oras nyo. Excited ako for 2017 kasi ang dami kong balak na gawin. I'm gonna make it happen 2017. Thank you Maybelline for this. Sinansakan na Maybelline to. Sinulat ko na dito guys lahat ng plano ko for 2017. Dami kong gustong gawin dito sa channel. In general, sa buhay ko, ang dami kong pinagpaplanuhan na ma-accomplish this year. Maganda yung pinagpaplanuhan nyo ahead kung ano yung mga, alam nyo yun, gusto nyong tapusin, yung mga goals nyo talaga. Kasi para lagi kayong nakafocus talaga. Laging focus sa goal nyo. And, alam kong nagtataka kayo bago yung aking color ng hair. Kagabi ko lang to ginawa and ewan ko nga kasi amateur. Sariling sikap ko to, hindi ko to pinaparlor, sariling sikap. Kaya sabi ng asawa ko, okay naman eh. Siya naman ang may gusto nito eh. Siya ang may gusto ng porn star red. Tawag ni kids dito, porn star red. Kaya if you're wondering kung bakit lagi kong ginagamit na hashtag yun sa post ko, porn star red, kasi galing yun sa asawa ko, gusto niya daw red. Ginamit ko dito Manic Panic na vampire red. Balik tayo ngayong mga plano ko ngayong 2017. Ayan, maliban sa bago ang aking kulay, kasi talagang gusto kong simulan nitong taon na to na talaga, ay, bakit lumalabas yung hindi curled? Simulan tong taon na to na may goal in mind talaga ako. Isa sa mga goal ko this year is magtsatsyaan na ako. Promise ko to sa sarili ko. Nitong holidays, just ko wala akong kinain kundi lechon belly, barbecue, crispy pata. Ngayon, nagdi-detox ako using yung Teamy Skinny and Teamy Colon. It's my third day and so far, so good. Sa 3 araw na yun, wala akong nafe-feel na bloating whatsoever. Kasi yun yung talagang problema ko nung holidays. Kasi nga dahil puro kainan, puro lamunan, ayan. So far, so good kasi medyo nare-regularize. May word bang regularize? Medyo nagre-regular na yung aking bowel movement kasi yun yung problema ko. I'm constipated. So, yan. Babalitaan ko kayo guys tungkol dito sa Teamy Skinny ha. It's promising kasi wala na yung feeling bloated ko talaga. So, guys, kung gusto nyo makijoin sa akin dito sa aking detox, gamitin nyo lang yung code na Klutz15 and then you get 20% discount dun sa website. I recommend itong Teamy Skinny para pareho tayo. Syempre, hindi lang dito ako magre-rely para mag-lose ng weight. Mas gusto ko maging healthy and yung workout ko talaga ipupush ko na ng todo-todo. Good for 1 day na yung 1 teaspoon sa akin. Lalagyan ko siya ngayong umaga tapos mamayang gabi maglalagay ulit ako ng hot water. So medyo nababawasan na yung pag-inom ko ng kape kasi stress na ako minsan sa kakakape ko. Hinahaluan ko siya ng lemon para hindi masyadong mapakla yung lasa niya. Although masarap siya, lasang green tea, pero since hindi naman ako tea lover, hindi ako tea drinker, so yun, hinahaluan ko siya ng lemon. Gamitin nyo lang yung aking promo code Klutz15 para sa 20% discount. Ilalagay ko yung link ng Teamy Blends sa description box. So, since marami to guys, I will try my best na paiksiin yung bawat sasabihin ko. Pero kung medyo malihis man ako ng landas at nagkwento-kwento na ako, ay pagpasensyahan nyo na. Alam nyo naman ganun talaga ako. Full face yung gagawin ko. Ito yung mga talagang gamit na gamit ko nitong 2016. So, let's start with the primer. Primer is yung Heroin Make Lasting Base. This one is Matte Keep. Na-try ko na yung Moist Keep, pero ito yung mas bet ko yung Matte Keep kasi I have oily skin and it helps a lot para hindi mag-oil up kagad yung aking face. So, kahit anong foundation talagang ginagamitan ko ng primer. Kahit CC cushion, kahit BB cushion, kahit BB cream, primer ang aking best friend kasi I have oily skin. Wala siya na itutulong sa pores, guys. I have visible pores. Pero mas importante kasi sa akin depende sa inyo kung ano mas importante sa inyo, yung pagtago ba ng pores o yung pag-maintain ng shine-free na face. Sa akin, mas importante yung shine-free yung face ko. Meron akong suggestion kung gusto nyong matakpan naman yung inyong mga visible pores. This one is good too. Mura lang to guys. Yung W7 Prime Magic Face Primer Camera Ready. Kung may ko-compare ko siya, I think pareho siya sa Maybelline na baby skin pore eraser kasi parang silicone, 'di ba? So ang nangyayari parang nilalagyan niyo ng palitada yung pores niyo para pag-apply niyo ng foundation.
flawless na flawless tingnan, walang bakas ng pores. Meron pa rin siyang natitirang konti, siguro yung mga talagang wala ng pag-asa na pores ko, pero it helps a lot para maitago yung visible pores. So, I highly recommend this yung W7 Prime Magic Face Primer. Next one, ayan na, ito na, yung foundation. Nitong nakaraan, kasi diba gumawa ko ng video, yung sa EL and versus MJ. Hindi point ng video ko na talagang paglabanin silang dalawa. Kasi pareho ko silang favorite, guys. Pareho ko silang favorite. Iba-iba tayo ng skin type. Hindi porket okay sa akin, okay sa'yo. Hindi porket okay sa kanya, ay okay sa kanya. Dito muna tayo sa Marc Jacobs. Si Marc Jacobs, sinahalo ko siya sa kahit anong klaseng foundation and it works well. Mas maganda siyang gamitin as concentrate, as in isasama mo siya or ihalo mo siya with a different foundation. So, since this one is very matte, ihalo mo na lang siya sa foundation na medyo mabibigyan ka ng dewiness, ganyan. Ako hinahalo ko siya with Maybelline Dream Satin. Or ngayon, ang gamit ko, Marc Jacobs and itong Bourjois Healthy Mix Serum. Pinagsama ko silang dalawa. Tingnan nyo, o diba? Ganun yung ma-recommend kong gawin nyo. Huwag nyo siyang gamitin as is. Although, pwede rin naman. Pero, especially kung ang problema nyo is yung nagiging cakey siya, kung nagiging masyadong drying sa face nyo, masyadong matte. So, haluan nyo na lang. Ganun, actually, ganun din ginagawa ko sa ibang foundation ko. Pag hindi match yung color, ihahalo ko siya sa ibang foundation para maging okay siya. Ang main point ko kasi kapag namimili ako ng foundation, since I have very oily skin, mas importante sa akin na hindi lumabas kagad yung oil. Kasi isa sa mga struggle ko yun, yung blot ng blot. Hanggang ngayon, torn pa rin ako. Hindi ko pa rin alam kasi pareho ko pa rin silang ginagamit eh. Pareho sila. Siguro kasi bias lang ako dahil mahal to. Talagang inaano ko yung sarili ko. Pinipilit ko yung sarili ko na hindi na sayang yung binayad mo dyan. Nung binabasa ko yung comments nyo, maganda yung nag-share tayong ganyan. Kasi pwedeng makakuha tayo ng tips sa iba, lalo na yung sa mga nagko-comment kung paano nila paano naging okay sa kanila yung foundation, ganyan. So, gusto ko, I highly recommend you guys na mag-comment kayo as much as possible para makatulong din kayo sa iba, hindi lang sa akin, sa mga makakabasa ng comments nyo. 'Di ba? Parang nandito tayo para mag-share. Gamitin natin tong videos, gamitin natin tong YouTube para makapag-share ng alam natin, ng experience natin, para maging, alam nyo yun, maging isang magandang platform itong YouTube para magtulungan, in short. Okay, so nasa na ba ako kung ano na pinagsasabi ko? Etong Estee Lauder na double wear, sa akin medium coverage lang siya. Mas maganda yung coverage of course ng Marc Jacobs. I got the wrong shade, so ayun, wala pa akong masasabi tungkol sa shade niya, pero oil control, this one is much better para sa akin, okay? Sa akin lang naman guys, ha? Again, iba-iba tayo ng skin type, so hindi ko naman kayo pinipilit na kung iba yung experience nyo, ganun talaga, iba rin yung sa akin kasi magkaiba tayo ng skin type. Maybelline Dream Satin Skin. Kung papipiliin ako kung ano mas gusto ko, yung Velvet, yung Dream Velvet or itong Dream Satin, dito ako sa Dream Satin kasi unang-una gusto ko yung packaging niya. Gusto ko yung may pump sa foundation. Mas madali siyang gamitin. Hindi maganda ang oil control nito. Kung meron man, pero parang feeling ko wala. So, ang ginagawa ko, talagang bake. Yun ang sekreto. Kung type na type niyo yung foundation, pero oil control, try nyo, bake lang, baka effect pa rin siya. Ano ba shade ko dito? B2 yung shade ko dito. Okay, so yan yung aking highly recommended na drugstore. So, let's move on sa CC cushion. Okay, I have here, magkaiba pala to. Isang BB cushion, yung Laneige, and itong CC cushion. So, ito yung dalawang most used ko na cushion nung 2016. Okay, meron din ako mga na-try at nagustuhan din na iba, kagaya ng Innisfree. Pero yung Innisfree kasi, malagkit siya sa simula, pero maganda naman siya after a while. Maganda yung oil control niya. Pero, nung na-try ko yung vanilla ko, ito kasing vanilla ko X Euphoria. Hindi ganun kaganda yung coverage na light lang, natural coverage. Pero, kapag gamit ko siya, iba yung, para siyang nagiging radiant yung skin ko, nagiging
Ang ganda ng timpla niya sa face ko, in short. Ito yung ginagamit ko pang everyday, pagka tinatamad akong mag-makeup kasi madali lang yung application nito. Para ka lang nag-a-apply ng face powder, ganyan-ganyan lang, pat. Ito namang isa, yung Laneige. If I need coverage, ito yung ginagamit ko. Mas maganda ang coverage nitong Laneige. Oil control, pareho silang okay. So, I think price point, pareho lang din sila. Powder, guys. I'm pretty sure, alam nyo na talaga kung ano yung favorite kong powder. Alam nyo bang, ang tagal ko tong hindi ginamit. Na-discover ko sa baking, ayun na, non-stop ko na siyang ginamit. Nichido. I've tried yung Laura Mercier, RCMA, Ben Nye, mga nandito. Ang dami kong nasubukang iba, pati yung mga Korean products na mga loose na setting powder. Pero Nichido pa rin ako for the win. Ito sa akin, okay talaga siya. Hindi ko alam. Sa iba, hindi. Pero sa akin, guys, sa akin lang, based sa experience ko, okay na okay talaga ako with Nichido Final Powder. Ang shade ko dito is Creamy Glow. May mga setting powders kasi na naapektuhan niya yung kulay ng foundation. Ito hindi. Kahit na hindi naman niya kina-claim na translucent siya, hindi niya naapektuhan yung kulay ng foundation. Ang tagal bago mag-oil up yung face ko. Yun yung pinaka-importante. Hindi rin naman nagkikake sa akin. So, depende rin siguro sa foundation or kung paano nyo ina-apply yung foundation. Pag merong mga areas sa face nyo na pawisin, in my case, pawisin ako dito sa nguso, sa ilong. Hindi ko masyadong nilalagyan ng powder yan. Ito, lalo na dito, sometimes kahit foundation, ito yung pinaka-last na nilalagyan ko. Kasi may times na pag pinagpawisan na ako, alam niyo yung nagbububo siya dito, parang may mustache ng ganon. So, hindi ko siya masyadong nilalagyan ng powder. So, mas mabuti pang iwanan ko na lang siya as is. Foundation lang. Mas okay yung ganon. Mura lang to, guys. 150 pesos. Ang tagal ko na siyang gamit. Doon tayo sa murang baking powder. Kasi ito, kahit na baking powder, setting powder na pang bake. Ito kasi, hindi ako nanghihinayang na kahit na may matapon siya. Kasi mura lang siya. Unlike sa Laura Mercier, talagang dito ko lang siya nilalagay sa ilalim ng eyes if I'm using concealer. Kasi, sayang kasi ang mahal, lalo na kapag tumapon yung paligid. Sakit sa kalooban. Hindi ako ma-concealer. Alam nyo yun, hindi ako masyadong gumagamit ng concealer kasi in the first place, parang very na ng foundation yung pagtatakip dito sa aking under eye area. Wala naman ako masyadong dark circles dyan, ganyan. So, usually, I can go without concealer. Pero if I have to suggest a concealer na talagang okay para sa akin, yung Mary Kay na Perfecting Concealer, mas maganda to kaysa yung dati nila kasi ito meron siyang applicator. Yung dati kasi wala siyang applicator, talagang tube lang. This one is so much better kasi meron siyang ganyan. Meron siyang doe foot applicator. So, mas madali yung application. Manipis siya, guys. So, kahit na konti lang yung gamitin nyo, talagang enough na para matakpan yung dapat takpan. Hindi siya nagkikake sa akin. Hindi niya na-emphasize yung lines na aking face. Hindi siya yung lumulutang at the end of the day. Unlike ng mga ibang na-try ko na concealer na pagkatapos ng ilang oras, parang pag medyo nag-wear off na yung foundation ko, lutang na siya. Hindi siya ganun. Ang pinaka-importante sa akin sa concealer is hindi siya mabigat sa face. So, yun. Sobrang thin yung consistency niya, kaya I love it. Okay, sa kilay. Hindi na kayo magugulat dito. Mula nung na-discover ko yung Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Kit, ito na talaga yung lagi kong ginagamit. Ang shade ko dito is Perfect Taupe. Tingnan nyo naman, gamit na gamit ko to. Yan yung gamit ko ngayon. Kahit mag-iba ako ng kulay ng hair, kahit mas gusto kong darker, mas gusto kong lighter, yung aking kilay, kompleto na siya kasi meron ng mas light na shade, mas ito, mga to, pwede nyo siyang gamitin na pang eyeshadow. Ito, ginagamit ko siya para sa nose contour. Ito, pwede ko siyang gamitin as eyeshadow dito sa crease. Ito, ginagamit ko para sa kilay. Ano pa ba? Pwede mo siyang gamitin sa eyeshadow, sa pang-contour, matte bronzer, and it's locally available. Parang this year lang ako nag-start na maglagay ng brow mascara. Akala ko dati para sa makakapal lang siya na kilay. Pero alam nyo ba, gumagamit ako ng brow mascara, mas nagiging mukhang volumized yung buhok ko sa kilay. Kasi talagang sobrang nipis ng kilay ko, guys. Ang laking tulong niya para magmukhang
medyo makapal ng konti, para medyo madaya ng konti na kunwari makapal yung buhok ko dito na hindi siya talagang puro makeup lang. Ito yung pinaka-favorite ko, yung K-Palette na Real Lasting Eyebrow Mascara, One Day Tattoo. Buong araw siyang tumatagal sa kilay ko kahit napagpawisan ako dito, mag-oil up yan kasi ma-oily din yung kilay ko. Hindi siya nagagalaw, hindi siya natatanggal. Maganda yung applicator niya kasi yung applicator niya is ayan, ibang klase. Hindi siya yung wand ng mascara. Mas maganda yung ganitong brush for me kasi napabrush na talaga yung buhok lang ng kilay ko. Shade na ginagamit ko dito is 102. Guys, doon naman tayo sa eyes. Let's start with the primer. I've been using this. Dapat yata tinatapon ko na to. Kailan pa ba to? Ang tagal na nito sa akin, pero hindi pa kasi siya ubos eh. And I love it. Ang dami kong na-try na eyeshadow primer. Nag-try ako ng Urban Decay, nag-try ako ng Elizabeth Arden, NYX, ano pa ba? Marami akong na-try, pero ito talaga yung binabalik-balikan ko. Pwede nyo rin siyang gamitin na concealer dito sa under eye area. Never siyang nagbuo-buo. Kasi sometimes, pag naalala ko yung Urban Decay. Pag yung Urban Decay yung gamit ko na yung potion, eyeshadow potion nila, hindi ko talaga siya gusto kasi parang pag ina-apply ko siya, parang binubura niya yung foundation ko kasi nalalagyan din ng foundation yung dito ko eh. So, parang naapektuhan niya yung itsura, lalo na pag naglalagay ako dito, tapos nagpapachi-pachi siya. I didn't like it. Kaya ito talaga yung gamit ko na eyeshadow primer, yung Essence I Heart Stage. And plus, it's available sa SM, sa mga department stores. Regalo sa akin to, ni Che. Hi, Che! If you're watching, thank you so much. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko masusubukan yung Urban Decay Naked. Actually, nakatry na ako na Naked before. Pero not this one. So, alam niyo yung feeling na parang feeling nyo ginawa yung palette na to para sa inyo. Ayun, kasi ito yung mga shades na talagang gustong-gusto ko lahat to, literally. Ito yung shades na talagang alam kong masusuot ko kahit saan, kahit kailan. Parang alam ko yun ah. Parang tagline yun. Saan tagline yun? Ginagamit ko sa crease is yung Buck. Tapos may mga combination siya ng satin and shimmer na shades na gustong-gusto ko sa eyes. Alam niyo naman ako gustong-gusto ko yung medyo may shimmer sa ano kasi nakaka-brighten siya ng mata. Since nabanggit ko yung Urban Decay na Naked, guys, meron akong chika sa inyo. Alam niyo ba na itong Fashion 21 na eyeshadow kit, this one is number 4, para ka na rin bumili ng Naked. Honestly, para ka na rin bumili ng Naked. Tingnan niyo yung shades. Pero syempre, hindi naman lahat ng shades mga kuha mo. I mean, come on. Ilan lang to? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, diba? Diba, guys? Oh, ayan oh. Itong mga to, hindi mo alam kung which one is galing sa Naked palette. Basta, guys, I highly recommend this. Itong Fashion 21, for the price of 195 pesos, pwede kayong manloko na, sorry, Naked yung gamit ko. Ang ganda ng pigment ng Fashion 21. Very good yung Fashion 21 dito sa palette na to. Kasi yung texture niya and yung itsura niya, pag in-apply sa eyelids, parang medyo ka-level siya ng mga high-end. Kung on a budget ka, tapos kailangan mo ng eyeshadow talaga na okay. Guys, I highly recommend yung Fashion 21. The best eyeliner para sa akin this 2016, Heavy Rotation Perfect Liquid Eyeliner. Lagi ko siyang ginagamit, halos everyday. Tapos until now, meron pa rin siya. Yun yung mga gusto ko sa mga ganitong klaseng eyeliner pen kasi basang-basa siya. May mga na-try kasi ako na eyeliner na kailangan pang ganyanin, kailangan pang diinan. Ito, basang-basa yung pinaka-tip niya. And hindi siya nagagalaw. Kahit gano'ng ka-oily yung face ko, hulas na lahat sa akin, pero yung eyeliner ko, buhay na buhay pa. Kung hindi kayo makahanap nitong heavy rotation, kasi online lang siya available, meron akong marirecommend na mas mura. Ito yung Maybelline. I love Maybelline kasi ang dali niyang hanapin. It's mura, tapos madalas pa silang sale, kaya, ayun, isa sa mga highly recommended ko if you're on a budget, Maybelline talaga. Maybelline Hyper Sharp na Power Black. Maganda yung applicator, maganda, basang-basa, black na black. Ang problema ko lang dito, mabilis siyang maubos. Pero okay lang, kasi mura lang naman siya. Ganon din siya, hindi siya nagagalaw, matibay siya sa mata. Kahit gano'ng kakapawisin, hindi siya nagsasmudge sa akin ah.
I can only speak for myself. And my ate, kasi favorite din ng ate ko to. Bourjois. Napansin nyo ba na meron na akong malaki? Dati kasi maliit na lang to. Ayan, yung Bourjois Contour Clubbing Waterproof. The best na pang tight line para sa akin. Hindi siya kumakalat. Actually, kakalat lang siya after kong maghilamos. Kasi hindi ko naman alam talaga kung paano tatanggalin yung nasa tight line. So, minsan, pagkatapos kong maghilamos, doon na kumakalat sa ilalim ng mata ko. Paano nga bang linisin yung tight line mo? So, yun, it stays all day. Hindi siya kumakalat sa akin. Unfortunately, hindi siya available dito sa Pilipinas. Pero guys, meron akong 4 nito extra. So, let me, ay, 5 pala. Yan, let me know, hindi, sa akin reserve ko ng isa. Let me know guys kung sino ang gusto kasi hindi ko naman to magagamit ng 1 taon, 'di ba? Sayang eh. It's only good for 18 months. So, ayan, let me know ha. Baka i-post ko to sa Shopee. Okay guys, mascara. Alam nyo na to kung ano yung favorite ko. Heroin Make, of course. Hands down. The best mascara na subukan ko ever. Heroin Make Long and Curl Mascara, Advanced Film. This one is yung mas madaling tanggalin na version. Pero ewan ko, parang feeling mahirap pa rin siyang tanggalin. Kailangan pa rin siya nung remover. Merong remover yung Heroin Make, pero pwede rin naman kayong gumamit ng ibang makeup remover. Like, yung micellar na Garnier, okay sa akin yun. Nakakatanggal siya ng mascara. Petroleum jelly, ayun, okay din daw yun. Dahil maiksi yung lashes ko, so kahit na i-curl ko siya, may mga mascara na kapag nilagay ko, basang-basa, tapos kahit na i-curl ko, bumabagsak siya. So, parang nagiging mabigat siya sa lashes ko. Ito, hindi siya basa. Meron siyang fiber. So, na-volumize na yung aking kilay, lashes, na may maintain niya yung curl. Hindi niya pinapabagsak yung aking lashes. Sobrang waterproof niya. So, magtatagal siya ng mga 3 araw sa mata niyo. Hindi siya kumakalat. Kahit na umiyak ka, so I highly recommend this. Ang ganda-ganda nitong mascara na to. Lately, meron ako na-discover na almost katulad niyan. Etong Lash King ng Majolica Majorca. Guys, pareho sila ng Heroin Make. Ang Majolica Majorca, available siya sa mall, sa SM. Meron ako nakitang counter doon ng Majolica Majorca. Tama ba yung pronunciation ko? Majolica Majorca. At sarap sabihin, Majolica Majorca. Majolica Majorca. So, meron din siyang mga maliliit na fiber sa kanya. Ang ayaw ko lang dito is yung amoy niya. Medyo amoy pentel pen. Pero katulad siya ng Heroin Make na hindi nagbabudge, waterproof. Ganon din yung lashes ko, pack din yung lashes ko. So, ayun. Ang difference lang nila ni Heroin Make is yung Heroin Make mahirap hanapin. Online lang siya may bibili, I guess. But this one is available sa mall and hindi ko gusto yung amoy nito pero the same sila ng performance. So, ayan. Next one is yung ginagamit kong pang contour. Ewan ko kung ako lang pero pag nagme-makeup ako, never kong nakalimutan yung contour. Kahit na mag-grocery lang ako, kahit na sandali lang ako aalis, kailangan meron akong contour. Ewan ko, bakit? Might as well hindi na lang ako mag-makeup kung hindi ako magko-contour. Parang kasama na talaga siya sa routine ko. Alam niyo yun? Napapansin ko rin kasi, syempre nagvo-vlog ako everyday. Pag-register ng mukha ko sa camera, parang pag walang contour, pag merong contour, ito yung pinaka-gamit na gamit ko na matte bronzer or ginagamit kong pang-contour. Physicians Formula Butter Bronzer and ang shade ko dito, ang nakalagay sa likod is bronzer. Muru Muru Butter Bronzer 1C. Yun lang. Sobrang love na love ko to. Maliban sa amoy coconut siya. Amoy macaroons. It's easy to work with kasi hindi overpowering. Madali siyang i-blend out kasi light lang yung pagka-brown niya. Hindi siya yung brown na kapag sobra yung nilagay mo, wala na, sira na yung look mo. Marirecommend ko naman na matte bronzer or pang-contour na available locally. Available to sa SM ha. Merong Pink Sugar sa department store. This is Morocco, guys. Ayang Morocco. Ganda-ganda rin itong shade na to. Medyo reddish siya. Dati hindi ko masyadong gusto yung medyo may reddish. Maganda kasi yung pagkaka-blend out niya with a blush. Dalawa lang yung pinaka-favorite ko na blush this 2016 with W7 Candy Blush. Peachy matte na blush. Parang medyo nag-blush ka lang ng konti. Ganong klaseng blush, yung medyo flattered, kunwari. Ay, mahilig kayo sa peach tone. Ay, sa lahat ng blush ko, ito yung pinakagamit na gamit ko. This one is EB Advance in Fig. Yung kulay niya, ayan siya.
Para siyang old rose. Kung merong mang sophisticated na blush, ito yon. Sophisticada, mga ganong level. Ayan o. Hindi siya yung pabebe na blush. Ito medyo pang sophisticated look. Favorite highlighter, Laura Mercier. Sinong umpisa, parang hindi ko siya masyadong type. Pero the more na ginagamit ko siya, parang, okay pala to. Ako kasi, marami akong visible pores. So, iniiwasan ko yung mga pang-highlight na medyo merong malalaking glitters sa kanya. Sobrang pino. Hindi niya na-emphasize yung large pores ko. Although, yeah, mahal siya. Meron ako may recommend na mas mura. Sleek Makeup Highlighting Palette in Solstice. Meron dito yung cream, tatlo na the rest, yan, powder na. Lately ko nga lang din na-discover na maganda pala pag imimix mo siyang lahat. Kasi ito merong may pagka-purple, tapos yung isa medyo may pagka-champagne yung kulay, yung isa naman yellowish na medyo may pagka-gold. Maganda pala siya pag imimix mo siya together. So, parang pag tumama yung ilaw sa cheeks mo, disco lights. Nagawa ko pala dito, yung cream muna yung ina-apply ko para mas lalong tumagal sa face ko yung highlight. Cream muna and then yung powder. So, parang isa-set mo rin siya. Ang dami kong na-discover na magagandang lipsticks. What do you know? Obvious talagang mahilig ako sa matte kasi puro matte tong nakuha ko. Start with the Celatec Matte Lipstick. Kasama to sa favorites ko last month. So, hindi ko na siya masyadong i-emphasize. Pero ang ganda niya, guys. Ang ganda ng pagka-nude nito. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya. Sana medyo babaan ng Celatec yung price nila kasi ang ganda. Okay na okay siya para sa estudyante. Kasi ang ganda ng kulay. Nakaka-fresh. Maybelline Nude Nuance. Ayan. If I want something darker, nude, ito yung ginagamit ko. Yung Nude Nuance. Plus, mura lang to, 'di ba? Creamy matte ng Maybelline. Yung Aphrodite na matte lips in AO2. Kapag gamit ko siya, lagi akong tinatanong, ewan ko nga ba, bakit anong meron dito sa kulay na to? Laging tinatanong sa akin, ano yung nasa lips mo? Kapag gagamitin ko tong AO2, usually, kapag wala akong masyadong eye makeup, hindi ako masyadong nag-effort sa eyes ko, ito yung ginagamit kong shade kasi eye-catching itong color na to. Medyo drying siya ng konti. So, if you have dry lips, I suggest na mag-lip scrub ka muna. Yung technique na shinare ko before, maglagay ka muna ng lip balm. And then, kapag i-apply mo na siya, tanggalin mo yung lip balm and then apply the matte liquid lipsticks. Hindi masyadong kilala, pero maganda siya. Itong Aphrodite matte lips. Lalagay ko yung link nila sa description box kasi online lang sila, guys. Next one is yung Pink Sugar Tint na Queen Bee. Aminado ko, ang dami kong lipstick, guys. Ang hirap mag-decide kung anong kulay yung susuotin ko. Pagka wala na talaga akong maisip, dito na nga lang ako sa Queen Bee. Talagang ito yung go-to ko. Ito kasi medyo ma-pink siya sa lips ko. Especially sa liquid lipsticks, ha. Meron kasing mga liquid lipstick na kapag in-apply mo na siya sa lips mo, sometimes kasi may mga nagsasabi na, ate, parang iba naman yung shade na nakuha ko sa favorite mo. Sabi ko, kasi depende rin yan. Depende rin yan sa kulay ng lips mo. Pero this one works really well sa akin, Queen Bee. I love it. Wala na yung Crazy in Love. Nahingi kasi ng ate ko. Pero favorite ko rin yung Crazy in Love. Sleek Matte Me na birthday suit, guys. Kahit na anong skin tone, magugustuhan talaga to. Perfect nude para sa akin na liquid lipstick. Ayan. Yung Matte Me na birthday suit is dupe ng Candy K. Yung Candy K, ito yung suot ko ngayon. Sa akin na, on my lips. Ito yung Matte Me, ito yung Candy K. Diba, guys? Almost the same sila. 2016, ito talaga yung best lip product para sa akin. Kylie Lip Kit ng Candy K. Ito talaga yung gamit na gamit ko. I just love it. Para akong naka-lip fillers every time na gamit ko siya. Hindi niyo ba napapansin? Parang, ayaw ko lang pala sa kanya, yung lip liner niya, ay nako, hindi ko siya pwedeng dalhin pag nagta-travel kasi yung takip niya, hindi ko makagat. Kaya yun, nasasayang yung lip liner. Mahal-mahal pa man din. Pero maganda yung lip liner. Oh, last but not the least. Tapos na, guys. Unat na yung buhok ko, tagal ko. Grabe. Setting spray. Guys, ito yung pinaka-favorite ko na setting spray. Yung Urban Decay, The Sleek Makeup Setting Spray. Kung meron kang oily skin and kailangan mong tagal talaga yung foundation sa face nyo, setting spray ang sikreto. Lately ko lang to na-discover. Nabili ko to sa Singapore. This one is oil control. It does its job na talagang oil control siya. Matagal bago mag-oil up yung aking face. Maganda rin yung mist niya kasi talagang mist. Hindi siya yung kagaya ng ibang setting spray na parang dinuduraan ka lang sa face. Cheaper alternative. Syempre, magre-recommend ulit ako yung Mary Kay na makeup finishing spray. This one works
works just as well. Medyo nagkulang lang si Mary Kay dun sa yung pagka-mist. Mas maganda kasi yung mist nitong Urban Decay kesa sa Mary Kay. Almost the same lang yung performance nila. Yun lang guys, naku, wala na akong boses. Medyo mahirap na magsalita. Parang medyo sumasabit-sabit na sa lalamunan ko dahil kanina pa ako nagdadaldal dito. Guys, maraming salamat. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Pasensya na kayo at napahaba kasi alam nyo naman, gusto kong talagang i-share lahat ng thoughts ko sa bawat produktong ito. Listahan nasa description box guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong itong video na to. Sana na-enjoy nyo. Thumbs up pala guys kung gusto nyo ng mga individual best kasi iniisip ko talagang gawin yan last year pa. See you again on my next video. Bye!